Magandang bagong taon sa inyong lahat na kabilang sa GGCF. Sa kabila ng mga pagsubok na ating kinaharap noong 2021 at kakaharapin pa ngayong 2022, ang ating Panginoong Diyos ay patuloy naman sa kanyang katapatan at kabutihan, lalo na sa kanyang mga anak. Sa umagang ito at sa susunod na Sunday, bilang mensahe para sa bagong taon, nais kong ibahagi ang isang sermon message na simpleng pinamagatan ko bilang Maraming Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Ang pag-aaral natin ay ang isinulat ni Apostol Pablo na mababasa natin sa Colosas chapter 1 verses 12 to 14. Subalit nais kong magbigay ng isang pasubali bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Sasabihin ko na kung hindi mo ugali na maging mapagpasalamat, may hirapan ka talaga na magpasalamat sa anumang bagay. Uulitin ko, kung hindi mo ugali ang maging mapagpasalamat, may hirapan ka talaga na magpasalamat sa anumang bagay. Kapansin-pansin na lamang ito sa larangan ng pananalangin. Mas marami ang hinihiling natin kaysa sa dapat na pinapasalamatan. Kalimitan, nakikipag-usap lamang tayo sa Diyos sa dahilan na meron tayong kailangan o kaya'y may mabigat na pasanin sa buhay. Para tuloy na lumalabas na ang papel ng Diyos ay tagasagot na lamang ng ating hinihiling. At kapag sumagot siya ng no, ang sagot niya ay no, tayo pa ang may karapatang magtampo sa Kanya. Napakahalaga sa buhay natin ang maging mapagpasalamat. Sa Lumang Tipan, sa aklat na lang ng mga awit, maraming mga chapters at verses na naglalaman ng mga pasasalamat at papuri sa Diyos. Halimbawa na lamang sa awit 50 verse 14. Ang sabi ron ay, ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat. Sa awit 69:30, aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat. Awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Kaya naman, dapat tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat habang tayo ay nagsasalita, umaawit at nananalangin. Ito ay dapat maging bahagi sa pang-araw-araw na buhay. Ano ang hiniling mo sa Panginoon last week o kahapon lamang na ipinagkaloob naman niya? Binalikan mo ba siya para magsabi ka, "Salamat, Panginoon"? Basahin natin ang isinulat ni Apostol Pablo na ating pag-aaralan. Colossians chapter 1 verses 12 to 14. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Alam nyo, ang verses 12 to 14 ay bahagi ng panalangin ni Apostol Paul na nagsimula sa verse 9. Ang unang bahagi, ang verses 9 to 11, ay pumapailalim sa tinatawag nating pamanhik o petition na hinihiling niya sa Panginoon ng ilang bagay na nais niyang maipagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang verses 12 to 14 naman ay patungkol sa papuri o praise sa mga bagay na nagawa na ng Diyos. Ang verses 12 to 14 ay isang papuri o pasasalamat ni Apostol Pablo sa mga bagay na ginawa na ng Diyos. Nagawa na ng Diyos ang kanyang pinasasalamatan. Alam ba ninyo na ang pagbabalik pasalamat ay hindi pakiusap, kundi isang utos? Ito ay isang iniuutos ng Diyos na magbalik pasalamat tayo sa Kanya. Kung tutuusin,
sa mga taong walang Diyos sa kanilang buhay, hindi inaasahan na sila ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Ang tanging makapagbibigay ng tunay na pasasalamat ay ang mga tao na may tamang kaugnayan sa Diyos. Ang pinakasentro at kabuuan ng pinasasalamatan ni Apostol Pablo sa ating mga talata ay ang kaligtasan, o sa Ingles ang tawag dito ay salvation. Ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos. Pag-aralan natin ang mga nakapaloob sa kaligtasan na ating tinanggap. Unang-una, tatalakayin ko sa araw na ito ang unang nakapaloob sa kaligtasan na ating tinanggap. Ang una ay ang tinatawag na inheritance. Sa Tagalog, mana. Ang ibang pagkakasalin ay pangako. Ang sabi sa talata, minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako, o sa ibang salit ay mana ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay ang pagkakaloob ng mana o pangako. Pasinin kung paanong nagsimula ang verse 12. Ang sabi sa verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama. Lagi kayong magpasalamat sa Ama. Sa pagkakagamit ng salitang Ama, binibigyan diin nito ang isang personal na kaugnayan sa ating pakikiisa sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. At sinasabi ni Apostol Pablo dito ay, Panginoon, salamat na minarapat mo kaming maging kabahagi sa mana na inihanda mo sa mga sumasampalataya. Pansinin din natin ang katagang minarapat niyang makabahagi. Alam nyo, para maging karapat-dapat na makabahagi, kailangan po ng mga sumusunod. Ang una, pagkalooban ng karapatan. Dapat kung ikaw ay makakabahagi at dapat ka, meron kang karapatan. Gayun din naman, pagkalooban ng titulo, meron kang title. Pagkalooban ng katunayan at pagkalooban ng pribileyo. So, nandito yung karapatan, titulo, katunayan, pribileyo. At ang mga bagay na ito ay kailangan upang marapatin tayong maging kabahagi. Sa kabuuan, upang maging karapat-dapat, ang sinasabi dito ay ang ating katayuan sa Diyos. Sa Ingles ay position sa Diyos. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, meron kang inheritance o tatanggap ka ng inheritance dahil sa iyong katayuan sa Diyos. Ulitin ko po ang pasimula ng verse 12. Lagi kayong magpasalamat sa Ama. Ano ang katayuan natin? Ang Diyos ay Ama at ano tayo ng Diyos? Tayo ay mga anak. Ito yung ating position sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay mga anak sapagkat siya ay ating Ama. Kung babalikan natin ang dati nating katayuan, kasama tayo sa mga hindi karapat-dapat. Halimbawa na lamang sa sinulat mismo ni Apostle Paul sa Efeso 2:1 o Ephesians 2:1, ang sabi rito, nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa anong basihan na ako o ikaw ay naging karapat-dapat? Paano ako naging karapat-dapat? Ano ang basihan nito? Paano ka naging karapat-dapat? Ang basihan ay ang natapos na ginawa ni Kristo. Ang natapos na ginawa ni Kristo. Ang gawa ng Diyos, alinsunod sa kanyang biyaya, ang nagpahintulot sa atin upang maging kabahagi sa mana. Walang sino man sa atin ang nagtaglay ng kakayanan na maging karapat-dapat. Ano naman ang tungkol sa mana na binanggit? Nung una, binabanggit na ginawa tayong karapat-dapat sa pamamagitan ng natapos na nagawa ng Panginoong Hesukristo. At ano naman itong mana na binanggit? Alam nyo, sa Old Testament, ang mana, o pag ang mana ay pinag-uusapan, ang mana sa Old Testament ay tumutukoy sa pangako ng Diyos
sa mga Israelita na pagkakalooban sila ng lupain sa Kanaan. Ang mana na ipinangako ay nakikita, nahahawakan, at may kaagad na pakinabang. Kung nabasa mo na ang Lumang Tipan, lalo na ang pasimula ng bansang Israel, sila ay dinala sa lupang pangako. Ito yung mana na tinutukoy sa Lumang Tipan. Isang lupa na inangkin nila at pinakinabangan nila. Subalit, ang tinutukoy ni Apostol Pablo na mana ay mas nakakaangat sa antas at kalidad. Mas lamang sa antas at kalidad. Tinawag ito ni Apostol Pedro na isang mana na hindi nasisira, nadudumisan, at hindi kukupas. Hindi ito tumutukoy sa mana na matatanggap dito sa lupa, tulad ng nakamtan ng mga Israelita sa Lumang Tipan. Ito ay mana na hindi nasisira, nadudumisan, at hindi kukupas. Kailan ba makakamtan ang manang ito? Alam niyo po ba ang sagot? Natanggap mo na ito nung naglagak ka ng pananampalataya kay Kristo. Sa New Testament o sa Bagong Tipan, ang minana ng mananampalataya ay ngayon na maaaring mapakinabangan. Ngayon na, at ito ay maaari ng pakinabangan. Palawakin natin ang pag-unawa sa verse 12. Makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Ang tanging tumanggap ng mana ay ang mga mananampalataya. Ang pagkakasalin sa Tagalog ay mga hinirang, at ang salin sa Ingles ay saints. At sino ang mga hinirang o saints? Sila ang mga taong sinasabi na namumuhay sa liwanag. Sa Ingles, walking in the light. Ano ang ibig sabihin ng walking in the light? Ang liwanag na kumakatawan sa dalawang bagay. Una, pangkaisipan, at ikalawa, moral. Sa pangkaisipan, ang liwanag ay kumakatawan sa katotohanan. Sa Ingles ay truth. Sa moral, ang liwanag ay kumakatawan sa kadalisayan, o sa Ingles ay purity. Ang mga hinirang, o yung tinatawag na saints sa Ingles, ay kilala sa kaalaman sa katotohanan. Paano nila nalaman ito? Nag-aaral sila ng Biblia, ang katotohanan na mula sa Diyos, at hindi liko sa moralidad at pag-aasal. Kaya kung papansin ninyo, ang mga hinirang o ang mga saints ay namumuhay alinsunod sa katotohanan, alinsunod sa Biblia, at kung sila ay namumuhay alinsunod sa Biblia, sila ay matuwid sa kanilang pamumuhay, sa moralidad, at sa kanilang pag-aasal. Kapag ang sino man ay naglagak ng kanyang pananampalataya kay Kristo, siya ay tatawaging saint at tatanggap siya ng mana. Ang nakakalungkot na paghahambing ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 6, 9, and 10. Ang sabi rito sa 2 talata, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At kung titingnan natin, ito ang kabaligtaran ng tinatawag na hinirang o saints. May nakalista rin sa Galatians chapter 5, 19 to 21. At ang sabi sa mga talata ay, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid,
kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkupuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsaselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi sila bahagi ng kaharian ng Diyos. Hindi sila mga tagapagmana. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, nais kong banggitin ang dalawang tiyak na mana na meron ka ngayon at ang matatanggap mo pa balang araw. Unang-unang mana na tinanggap mo ay ang mana ng buhay na walang hanggan. Ano ba itong tinatawag na buhay na walang hanggan? Ito ay tumutukoy sa regalo o kaloob ng Diyos na ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ang kaloob na ito ay ibinibigay sa mga nananalig kay Hesukristo, na itong si Hesukristo ay pinakilala sa John chapter 11 verse 25 na ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi tama na isipin na ang walang hanggan ay simpleng walang katapusang panahon. Ang karaniwang salita sa New Testament para sa eternal ay nagtataglay ng idea ng kalidad ng buhay. Sa English ay quality of life. Kung ikaw ay merong buhay na walang hanggan, eternal life, merong quality of life na isinasaad dito. So dahil lang ito, ang eternal life ay maaring tanggapin bilang nararanasan na kasalukuyan, nararanasan na ng isang Kristiyano ngayon. Hindi kailangang magantay pa ng kamatayang pisikal bago makaranas ng buhay na walang hanggan. Sa halip, nagsimula ito, ang buhay na walang hanggan, nagsimula ito ng sandali na ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Ito ay tinataglay na ngayon. John chapter 3 verse 36. Sino mang nananalig sa anak, at ang anak dito ay ito, ang tinutukoy dito ay si Hesukristo, ay may buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nananalig kay Hesukristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Pansinin na ang mananampalataya ay meron has sa Ingles, at itong sa grammar ay present tense. May ganito ng uri ng buhay. So ito yung isang mana na tinanggap ng mananampalataya. Buhay na walang hanggan. Ang ikalawang mana na sasabihin nating future pa o sa panghinaharap pa ay inheriting the whole earth. Mamanahin mo ang buong mundo. Pansinin natin ang Matthew chapter 5 verse 5 na bahagi ng tinatawag na Beatitudes. Ang sabi ron, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang pananaw dito ay sa panghinaharap. Future shall inherit. Sa Colossians chapter 3, sinasabi na kapag si Jesus ay muling bumalik, tayo ay maghahari kasama niya sa buong mundo. Ito ay isang pangako na mana sa mananampalataya. Pag ang Panginoong Jesucristo ay muling bumalik sa kanyang second coming, tayo ay maghahari kasama niya sa buong mundo. Sa kabila na ito ay nasa future pa, maaari din naman na sabihing may connection ito sa kasalukuyan, sa present time. Sa paanong paraan ito may connection? Sapagkat nalalaman mo na ngayon, paman, na maghahari ka kasama ni Kristo. Kaya ang nagiging tuon mo at kaabalahan mo ngayon ay hindi puro makalupang bagay upang hangarin na makamtan ang kayamanan at karangyaan ng kasalukuyang panahon. Sa simpleng salita,
Bakit ka nagmamadaling angkinin ang inaalok ng mundo ngayon, samantalang balang araw, mapapasa iyo naman ang lahat. At wala sa katiting. Kung pagkukumpara natin, wala sa katiting ang kasalukuyang kayamanan at karangyaan, ikumpara sa kalidad ng tatanggapin natin balang araw. Hindi naman po ito nangangahulugan na isasatabi o babaliwalain na lang natin ang kahalagahan ng mga panlupang mga bagay. Sapagkat kailangan mo pa din ang damit, kailangan mo pa rin ang pagkain, at kailangan mo ng tirahan. Kailangan mo ng pera para pambayad sa Meralco, sa Maynilad, at makabili para sa iyong pangunahing pangangailangan. Ang pinupuntos po dito ay maraming bagay ang hindi naman prioridad upang pangarapin pa. Ang problema kasi sa tao ay kaya hindi siya nasisiyahan sa buhay ay sa dahilan na kung hindi siya naiinggit sa tinatangkilik ng kapwa, ay hindi nakukontento sa kung ano meron siya. Ang sinasabi sa atin ay, huwag magbigay tuon sa mga bagay na nakikita, sapagkat balang araw, tataglayin mo din ang mas super superior na makatutugon sa kailangan mo. Sa ngayon ay nasa sa iyo, ang nasa iyo ay pawang limitado lamang. Subalit makakamtan mo din balang araw sa kumpletong kalagayan ang mga bagay na inaasam-asam mo dito sa lupa. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin dito sa lupa. Totoo, may pagtitiis. Subalit natatapos ang bawat araw dahil sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, nakakatulog ka nga sa bawat gabi at ikaw ay nagigising na buhay sa bawat umaga, bagong araw. Sa Hebrews chapter 6, verse 12, ang sabi rito ay, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ano ang mga pangakong ito? Kung ikaw ay na kay Kristo, kaagad-agad na mamanahin mo ang buhay na walang hanggan at balang araw ang buong mundo. Next Sunday, sa huling dalawa pang katotohanan ng mga talata o sa ating mga talata ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. At nawa naging maliwanag sa atin, maraming salamat Panginoon dahil sa aking mana o sa pangako na ipinagkaloob mo nung ako ay nanalig sa Panginoong Hesukristo. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay dakila, tunay na kamangha-mangha ang iyong mga gawa. At aking dalangin, Panginoon, sa mga kapatiran ng GGCF, patuloy ka, Banal na Espiritu, na kumilos sa buhay nila upang maranasan nila ang ipinamana mo sa kanila, ang kagandahan ng mana na tinanggap nila kay Kristo Jesus. At naway makapamuhay sila ng kaaya-aya at nakakapagbigay luwalhati sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo at biyayaan mo ang bawat isa sa mga kapatirang ito. At ito ang aking dalangin sa matabi sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Santo Espiritu. Amen.